Hello guys, so ngayon i-share ko sa inyo yung pagpapakabit namin ng tiles. So ito ay continuation na lang dahil yung kwarto, yun ang naunang lagyan ng tiles. So ang ginagawa ngayon nila is preparation. So tinitiktikan nila yung flooring para matanggal yung mga part na may kapak. And then syempre para gumanda yung kapit ng tiles natin dun sa existing na flooring. Dahil kung mapansin nyo, may part niya na talaga nabakbak yung flooring dahil yung naunang concrete niyan nilagyan na lang ng purong semento para kuminis, which is, so yan, kailangan tanggalin. And then after nyan, so binabrush nila with water para matanggal yung alikabok. So mas maganda yung dikit nung adhesive natin dun sa flooring. So ayan, meron na tayong naikabit na tiles. Ayan, so gamit nila yung level bar para ma-check kung talagang levelado yung flooring natin or yung pagkakabit nila ng tiles. So silipin natin dahil break time naman nila. So ayan, so far okay naman. And then since nauna yung although nauna yung kwarto, yung layout ng tiles kasi kinonsider na namin kasama yung entrance o yung harapan. So kung mapansin nyo, straight pa rin yung tiles natin. And then yan yung ating mga ginamit na materyales. So tile grout, so ang brand niya ABC, Fortress, tile adhesive, and actually naging dalawa yung brand ng tiles adhesive dyan dahil naubusan ng ABC. Yan yung una kong binili, available na lang Fortress. So yun na lang ang ginamit natin para tuloy-tuloy pa rin yung installation. Then so ayan, kakabit tayo ngayon ng panibagong tiles malapit sa gilid. So medyo makapal na yung adhesive natin dahil yung existing natin is hindi pantay-pantay, may mataas, may mababa dun sa part na bababa. So yan talaga yung magiging makapal yung ating adhesive. So ayan, initial checking gamit yung level bar kung levelado para pag naglagay ng tiles, counting adjustment na lang. So ayan, nilalapat na yung tiles natin. So initial checking kung pantay, kung alin yung part na kailangan iusog, ibaba, pagpukayin gamit yung ating rubber mallet. Ito nga pala si, si Kuya James, siya yung ating tile setter dyan. Siya rin yung gumawa dun sa unang pagkakabit dun sa kwarto. So ayan, checking na naman using level bar. And then pinipitin niya yung gilid ng tiles natin para maiwasan yung voids. And then double check kung gumalaw. So ayan, okay na. And then other direction. So okay na. And then syempre diagonal checking din para yung kabilang tiles kung levelado dun sa bagong kabit. And then so ayan, nakalipat na siyang in area. So ingat lang dahil since may design yung ating tiles, meron siyang parang pinakahaspe. So dapat isa lang yung direction yan. Dahil pangit tignan pagka iba yung direction ng isang tiles or siya lang yung naiiba. So ayan, medyo malaki na yung nagalawan. So kahit paano okay na yan. Ngayon kung mapasin nyo, meron siyang design. And then dun sa bandang dulo, yun din yung part na talagang sa nakikita ko, yan yung medyo talaga makapal. So yan, so since makapal yan, medyo mas dumami yung actual requirements natin ng tiles adhesive compared sa estimated. So wala talaga tayong magagawa yan dahil yan yung existing
And then, so yan, nagkakabit si Kuya Roy. Siya yung ating contractor ng uh, tile works. Siya rin sa ceiling, kasama yung mga kasama niya dyan. Then, ginagamit niya yung masking tape para mas madaling mag-mark using pencil dahil dumudulas lang yung pencil natin pagka walang masking tape, dumudulas yung sa tiles, hindi gumuguhit. So yan, konti na lang at patapos na. Sa totoo lang, yung mga siroho yung medyo nagpapatagal o matagal ikabit pagdating sa tile settings. Dahil andyan yung mga kailangan magtaba sa gilid. Unlike dun sa larguhan o yung mga buo pa yung kinakabit mo, mas mabilis. So medyo matagal yung pagpukpok na ng rubber mallet. So yun guys, medyo malaki yung elevation na hinahabol dyan bago pumantay dun sa existing. So yun, kung mapansin nyo, dahil medyo madami yung pagpukpok nyo dun sa tiles natin gamit yung rubber mallet. Sa gilid ng tiles may lumalabas yan na tile adhesive. So kailangan tanggalin natin yan para pag naglagay tayo ng grout dun sa pagitan ng tiles, meron pa ring space. So ayan, pwedeng gamitan ng tingting or alambre para matanggal yung adhesive na nasa pagitan. Okay yan. So ano na, tile grout. So gamit yung chinelas and paleta. Actually, sinira nga yung isang chinelas dyan dahil wala mahanap na extra. Pero luma naman na yan. So sabi ko, sige, okay lang para magamit natin. Yun yung mga lumang chinelas na hindi na nagagamit. So yan, ganyan ang paglalagay niyan sa pagitan ng mga tiles natin. So itong si Kuya Roy all around dyan eh. Minsan paalis-alis yan dahil meron siyang kontrata dun sa ibang area. So para makatulong na rin, mapabilis yung project completion. So yung mga item na pa pwede niyang gawin siya na ginagawa. Ayun, tanggalin din natin pa mga bato nasa pagitan. Kasi aalsa yan pagka hindi tinanggal. Aalsa dun sa tawag dito, tile grout natin. So yun guys, patapos na. Tile grout na lang ang ginagawa. Okay, so yun ang kailangan lang dyan. Make sure na bago kayo maglagay nyan ng tile grout ay matigas na yung kinabit na tile adhesive para hindi siya bumaba. So ayan, tapos na. Konting linis na lang or clearing. Actually yung ibang gamit pinasok na namin dahil medyo umaambon na kasi yan eh. So ayan, tapos na rin. So linis na lang. So yun, ayan, kitang kita yung haspe. So buhay na buhay. So ayan, halos lahat na ikabit na. So ito yung tile grout niya. Sabi ko ako na lang dahil malambot pa yung area na yan. So hindi pa pwedeng tapakan. So ayan, napasok na rin naman yung ibang gamit. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe my channel
para updated kayo sa mga susunod nating videos. Thank you and God bless.